Magandang hapon po. Gobyernong hindi na nakaahon sa baha. Yan po ang ating tatalakayin sa ngayon. Sapagkat bukas po ay magsusuna na naman at ang mag-deliver ng suna ay walang iba kundi si Pangulong BBM. So tingnan natin. Pero bago lahat yan, pakinggan muna natin yung aking video file. Ito po ang tema. Ranger lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Okay. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung suna ni BBM bukas. Ngayon, ladies and gentlemen, pangit pa lang pagka-pronounce ko, pasensya na. Ito, ate, may aral kayo paano ang pronounce. Ladies and gentlemen, pag-pronounce ng T, hindi masyadong T matigas ha. Pag-English, ladies and gentlemen. Kaya, hindi kagaya ng Che. Okay? Ito ngayon, ang pag-usapan natin ay natutok sa isa sa pinakamalaking problema sa bansa natin. Kahit kaninong presidency ay yung baha, hindi ba lang natapos-tapos ito. Ang pinaka-recent memory ng baha na hindi ko makalimutan ay yung Ondoy. Pagtapos ng Ondoy, mayroong isang pinakamalaki na hindi ko makalimutan na pumunta pa rito si Pope Francis na nakakanindig balahibo yung kanyang misa. The only Pope na nagsagawa ng misa sa Pilipinas sa baha, si Pope Francis. At yung iba pang mga baha na dumugtong dyan. So ngayon, hindi natin may kaila. Ang apektado po sa baha ay number 1, pagkain natin. Number 2, kabuhayan natin. Kasi wala tayong matrabaho. Ang ating mga palayan, ang ating mga kabukiran, ang mga tanim natin nasa salanta ng baha ay hindi natin mapapakinabangan yung ating mga ginamit na mga pawis at capital sa pagtatanim at lahat ng mga ginawa natin na uwi sa wala. At doon din po nagsimula ang kinabukasan ng lahat sa kabuuan ng ating bansa. Pag walang pagkain, utang dito, bili sa labas, ganun po nangyayari sa atin. So, ibig sabihin, seguridad ng buhay natin at agrikultura. Langa, pakisara. So, suppose may mga problema din tayo sa paggawa, pagkaganon, kasi sinong magkakapital, sinong magninegosyo? Kung wala magninegosyo, walang trabaho kasi yung negosyante, natural kukuha ng mapwersa diyang kukuha ng mga mga manggagawa. At kung magandang kita niya, kusang loob yan na magbibigay ng mataas na sahod, hindi mo na kailangan ng batas sa pasahod. At siyempre, pag ang national defense and security natin, hindi masyado pag i-relasyon mo sa baha. Walang masyadong kinalaman. So ngayon, magsusuna bukas si BBM. Ang sinasabi rito, ang punto ng kanyang pupuntuhin sa kanyang suna ay number 1, ang mga prioridad ng mga programa na inaatang sa lahat ng departamento, tanging DPWH ang kanyang patutunguhan ng kanyang hingian ng tulong. So ibig sabihin, lalabas na pagdating sa baha, DPWH at saka DSWD ang pinakamatinding pangangailangan ng administrasyon niya. So sa DPWH, kukumpunihin, ayusin ang mga kalsada, mga ilog,
ang mga diki sa ilog, ang mga kanal, at saka ni irigasyon natin aayusin. Pero habang hindi pa inaayos, pinaka-importante sa lahat ay ang dapat mag-stock up, dapat laging handa na parang Boy Scout ang DSWD. Which is, napanood ko rin kanina, handa na raw si Rex Gatchalian na sekretary ng DSWD. So, yan po ang isa sa mga tutukan. As parang sanay na sila sa DSWD sa ganung ginagawa. Kasi laging lang may baha. Tapos, yung severe flooding, no, ang marka pagpatungkol sa baha kay BBM, nung nakaraang 2024 na suna niya, katatapos niya lamang suna at nagmamayabang pa. 5,500 na projects o ilan yun ay nagawa niya. Tapos after 1 week, bumaha. Ayun, pagtawanan tuloy si BBM. Nakakahiya. Hindi ko alam sino sinisini ni BBM doon. Pero ito ngayon, bago siya bumaha, galing siya sa Amerika, habang sa Amerika siya naghahanot, humahampas na matindi ang mga bagyong Krising, bagyong Dante at bagyong Imong. Tapos banat ng banat ito, halos kabuuan, buong parte ng Luzon, halos buong parte ng Visayas ay binanata ng bagyo. So, yan po ang lagi, pag ang bagyo ay nakasentro sa Luzon, hagip ang Visayas. Pero pag napansin ko, kapag nasa Visayas, hagip ang Mindanao. At kung Mindanao, walang ibang masyadong nahagip. Okay? So, ngayon, sa ngayon, ang bagyo ngayon ay hindi naman kalakasan, pero napalalim ang tubig dahil sa nataon na nagkaroon ng southwest monsoon, yung habagat kung tawagin. At mataas kasi po ang bitbit na ulan ng habagat sa ating karanasan kung ikumpara mo sa amihan. Tandaan niyo po, 2 uri lang po ang hangin sa Pilipinas. Hanging amihan na nanggaling sa northeast at saka hanging habagat na nanggagaling sa southwest. So, sa mga mangingisda naman, alam nila kasi may mga isda na pag hulihin nila, kumukontra sa agos ng tubig. So, doon sila, abangan nila mga isda. May mga isda naman na sumasabay sa kung saan papunta ang alon ng tubig. Current kung sa English patawagin. Kaya sa mangingisda naman, importante po sa kanila yung alamin kung ano ba ngayon ang hangin. Amihan ba o habagat? At alam nila kung saang isla sila pipwesto. Kung saang parte ng isla sila pipwesto. Yan po kahalagahan ng hangin. Pagdating sa, dapat ini-increase naman ni Bongbong ang mga kaalaman na dapat magiging normal na lamang sa lahat ng tao, magsasaka man hindi o di kaya mga mangingisda man o hindi. Alam ang kaalaman patungkol sa pagsasaka, basic na kaalaman at basic na kaalaman patungkol sa pangisda. Sa ngayon, ito lang, nakakahiya na nung nakaraan, nung napahiya si Bagyo sa bagyong na Christine, yung bumanat sa Bicol at saka sa Batangas. Daming namatay doon, buong Albay. Doon na-expose yung pagnanakaw na ginawa ng pamahalaan ni BBM sa ginagawang gatasan ng baha. So, ibig sabihin, naubos na yung pera sa baha, pero ang baha, andyan pa rin. So, nauna pa naubos ang baha, matagal maubos papunta sa dagat kasi patungo na lahat ng tubig baha. So, pagka ganun, ay ibig sabihin po hinahayaan, mas maganda pa nga, huwag na lang tayo gumastos ng pera sa baha. Hayaan na lang ang tubig doon dumaloy. Kasi mas pareho naman ang epekto. Masasanay ang mga bahay natin. Masasanay na sana dapat tayo lahat. So, ang tutok ng lahat ng mamamayan ay every year, alam naman natin, pagpasok ng July, August, yan po ang tiyempo ng baha. Pero kung minsan, makikita mo naman, makakaroon ka naman paghahanda. Kasi meron naman tayong pag-asa. At least ang pag-asa natin, laging may pag-asa kapag may ibabanggit kung kailan may ba. At least handa tayo, makabili tayo ng maraming noodles at huwag na tayo lumabas ng bahay. Dapat magpatayo tayo ng bahay, meron ng abang para laban sa baha. At kung bahain ang lugar mo, gumawa ka ng bahay na haligi sa ilalim, na matibay ang haligi mo, gawin mo na lang muna para dahan yan. At kung pagdating ng baha,
pero kailangan ang paradahan mo mataas. Para pagdating ng baha, yung mga sasakyan ninyo ay hindi mabahain. Tapos, ako bilang inhenyero po, alam namin, sanay kami sa tinatag na karanasan ng buhay. At sinusukat namin, inaalam namin bago kami maggagawa ng plano ng bahay, inaalam muna namin ang level, kung gaano kataas ang level ng sahig ng building na tatayo namin. At malalaman namin yan, kukuha kami ng datos sa munisipyo. Ang datos nila doon kung gaano kataas ang pinakamalalim na baha na nangyari. Ganon din po kung gumawa kami ng tulay. Tinitingnan namin ang datos ng mga tubig na dumadaan. Kaya ito po yung mga simpleng mga pamamaraan na hindi man lang nagagawa ni BBM ito. So ito naman ang mga nangyari sa ngayon na bagyo ay nag-expose lamang po yan sa sa kahinaan, which is natural naman, hindi lang kay BBM. Yung nakaraan ng mga gobyerno natin, mga presidente, ganoon din. Laging may baha. Yan po, lumalabas na pinaka-number 1 problem natin ang baha. So, kung ganoon ang problema natin, ano kaya gagawin ni BBM? Pakinggan natin ang history. Ito naman po, bukas po ay magsuna si BBM. Titingnan natin ito, yung history. Patugtugin natin itong ginawa ng Net25. Salamat naman at may ginawa na documentary ang Net25. Ang Net25, gagamitin ko po muna ito alang-alang sa ngalan ng public information at para naman mas maraming mga tao, mas higit nakakaalam kung ano nangyayari. Ito po ipresenta natin po si BBM. Yan. Ang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yan ang sinabi sa suna niya noong nakaraang taon. Kaya kasunod na linggo, binaha siya ng todo, nakakahiya. So ito naman, patuloy natin pakinggan. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyon. Yan sa panahon lang ni Marcos yan. 1.2 trillion pesos ang nailista na ginamit laban sa baha. Pero nagamit nga ba? Ang tanong dyan. Yung piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Ang mga lugar na dating hindi binabaha, pininsala ng mga malalakas sa flash floods, gaya ng tumama ang Bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Bakit nangyari ito? Gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito. Noong 19 Congress, hawak ni Ako Bicol Party List. Yan, si Ako Bicol Party List ito. Talagang gusto ko sampalin ko, makita ko ito Inubos niya inubos niyang pera ng bayan Hindi mo nagpakayaman. Kaya lahat ng pera ng pamilya mo, saldi ko. Pera ng bayan po yan. Huwag ka magmamayabang. Representative Saldico, ang Committee on Appropriations ng Kamara. Isa pa. Si Saldico, sobrang napaka-traidor ito. Sa panahon ni Duterte, kumita ito sa parmali na kontrata. 2 billion mahigit. Ngayon, ito naman, dahil wala si Duterte, dito naman sa kay Romualdez, kumita din matindi. Siya pa nagmamando kung ano ang proyekto, magkano proyekto, at siya ang utak kung bakit binuhos lahat ng 2025 budget natin. Nung ginagawa pa lang nila nung last year, ay ibinuhos, hinabol ang 288 billion na pundo sa DPWH. Ang nakakaasar pa dyan, mga kababayan ko, dapat tigilan na natin ito. Yung katotohanan na ang nangyayari sa ating bansa, ang hindi nila sinusunod, yung matalinong pag-iisip ng Department of Budget and Management kung ano lamang ang proyekto na dapat mapunduhan pagkatapos pagdating ng pag-uusap nila sa House of Representatives, karga dito, karga doon, kinakargahan ng mga congressman. Pinakamarami pa silang karga kumpara sa mga senador.
kakaunti lang sa mga senador. Pero ito, napakarami talagang ginagawa ng mga congressman. Kaya yun nakita ni Ping Lacson na isang congressman lamang 15 billion ang kinakain para lang sa flood control projects. O, pakinggan natin. Kailan ba matatapos itong pagdudurusa ng Pilipinas at Pilipino sa kamay ng mga ating mga politiko, ng lokal na politiko na kumbaga hindi natin alam sila pa ang may utang na loob pa kayo para mabigyan lang kayo ng tulong, mabigyan kayo ng guarantee letter para ipa-ospital ng inyong mga kamag-anak. Pero ang hindi nyo alam, sa likod nyo, ang lahat ng pera ng yan ay pera ng bayan, hindi kanilang pera. Kaya huwag kayong magkibi na huwag sila iboto sa 2028 election. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Tingnan na, tandaan nyo, 2023, 30 billion halos. Wala, hindi na pinag-usapan 2022. Panahon ni Marcos yan. Bicol Region, habang noong 2024 At saka Bicol lang yan. Bicol lang ito. ay 31.9 billion pesos. Halos 32 billion. Bumaha sa Christine yan. Pero 32 billion ang kalista na proyekto sa buong Bicol. Akala mo ba yung baha na yan? 6 na distrito sa Bicol ang nilubog ng baha na yan. Ibig sabihin, 6 na congressman ang may kasalanan dyan. Kasama na si Congressman Gabriel Bordado, Congressman Edsel Lagman, at kung sino pa, Congressman Ako Bicol, Congressman isa pang Ako Bicol na tumakbo ng huli na tatatalo si Bungalon. Ang dami ninyo. Na pinakamataas sa nakalipas sa 3 taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion Grabe. pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Totoo naman yan si Sara sinasabi. Ang 2 tao lamang ang nagdidikta kung ano ang mga proyekto sa mga pagkagagastusan, si Saldico lamang at saka si Tambaluslos Romualdez. Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino ba si Saldico? Isa siyang contractor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Senator Joel Villanueva na isang Dracula. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Malaking pondo ang nadagdag sa DPWH ngayong taon, pero sabi ni Secretary Manuel Bonok, Malaking pundo. Sabi ni Secretary Bundok, hindi naman nila hiningi yun. Kusang ipinasok ng mga congressman nila Saldico saka ni Romualdez. hindi sila ang nagpasimuno nito. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all after we had submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman J.J. Suarez, isa pa ring kaalyado ni Speaker Romualdez. Yan naman ang aabangan natin sa Lunes Pinaka-numero sa 1 ito, pagbubukas numero 1 kawatan ito sa Quezon Province. ng Kongreso. Sa nakalipas lamang na mga araw, apektado ang klase ng mga estudyante at pasok sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa suspensyon dulot ng matitinding pagbaha. Hindi pa nga bagyo kundi hagupit pa lamang ng habagat ang malalakas na pag-ulang nagdulot ng matitinding baha sa Metro Manila at marami pang lugar sa iba't ibang rehiyon. At sa tuwing tag-ulan, paulit-ulit na humaharap ang mamamayan sa problema ng baha. Kung totohanan lamang na nagagamit ang mga pondo sa kaukulan nito, matagal na sanang nasolusyonan ang matitinding pagbaha tuwing tag-ulan. Dugo at pawis na mga mamamayan ang buwis na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero nakalulungkot na sa tuwing may kalamidad, panandali ang solusyon at ayuda lamang ang itinatapat sa problema. Tama yan. Salamat Net25 sa mga inyong programa na ito. Ako po si Wen Dalafuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.
Okay, salamat ha. At with that, malaking salamat po ang pinapasalamat ko sa Net25 at ginamit ko po yung inyong documentary. At dito muna tayo at magagawa natin ng bagong title naman patungkol sa boxing, patungkol sa impeachment. Yung pabaha na wala na tayong magagawa. Dumadaming tao kahit dito sa probinsya na mas mataas na lugar ay nagkaroon ng baha, sabi ni Delio Pasukin. Si Ben Reclamador, Berje Piquero, ari ko sa balay, sa bahay. Okay. Charlie Whiskey, common sense lang ang baha. Ang tubig will find a way where to go all the time. Tama yun. Pero problema, when it comes to the pockets, yan, pag ang tubig baha pupunta sa pocket, sa bulsa, yan, hindi yan natural. Regal Felipe. Good afternoon, Conchita C, niluloko ng gobyerno tao. Tapos Conchita Sita, tama analysis mo sa impeachment, pinanood ko. Virgie Piquero, salamat po Conchita. Marcos dapat i-impeach natin. Dalawa sila, di ba? Kung gusto niyo dalawa na, lahat na sila. Itim na araw, pati mga Supreme Court, isama na natin. Pati Ombudsman, sama natin. Pati Comelec, lalo si Garcia, isama natin. Sabi ng itim na araw, bumabaha din kasi ang pundo para sa flood control. Kaya habang may baha, nauna pang naubos ang flood ng pundo sa baha eh. Kasi tubig, naubos na saka dumating ang ulan. Above sea level ang Pilipinas, bakit binabaha? Yan ang napakalaking kagaguhan natin. Bakit? Mataas kahit bundok ng bagyo, binabaha. Hindi natin maintindihan. Bergie Piquero, impeach Marcos, incompetence. Bergie Piquero, it's time to end Marcos, Araneta, and Romualdez. Ito ang problema. Kahit si Aimee nga kumukontra dito sa kanila eh. Kung sa punto de vista naman ni Aimee, sinisira yung pangalang Marcos nitong dalawa, si Romualdez at saka si Lisa Araneta. So Andrea Guico watching from Singapore. Charlie Whiskey, tama, yun lang dapat gawin nila is to inform the people. Bergie Piquero, ipunin natin ang tubig sa ulan, gumagawa malaking tangke para sa tubig. Tama, no? Kahit sa totoo lang, Vicente, imbis na mag-project tayo sa flood control, hindi naman nakokontrol ng flood, di hayaan na lang. Yung budget, ilihis na lang, gawin na lang ayuda at saka pantulong sa panimula ng hanap buhay, pautangin na walang interest ang lahat ng mamayan na gusto magnegosyo. Vicente Junior Barnido, blessed day, Attorney General Terador, keep safe. Tapos itim na araw, dapat isama siya sa suna niya kung dapat isama niya rin sarili niya. Pero ang malaking tanong dyan, isama ba niya sa suna ang impeachment? Napapahiya, natatakot siya kasi siya naman pala talaga ang pasimuno. Lumalabas. Gustong-gusto niya ang impeachment. Anak ka niya, unang-unang pumirma eh. So, flood control scam budget, tama. Flood control scam, tama ang tawag dyan. Sunod yan ang tawag ko. Team na araw, ipunin din ba niya ang baha? Ipunin ang baha, dalhin sa Malacanang para may mainom si BBM, sabi ni Sara. Mimi Authority, tingnan natin kung mag-presidente si Sara. Babatikusin din natin kung magkabaha. Hanggang dyan na, sino pang iba? Si Bergie Piquero, Charlie Whiskey, Ben Reclamador, Conchita C. Babalik po ako, di pasukin, babalik po ako, pag-usapan natin si Torre at si Basti. Pag-usapan natin ang kadawagan ni Basti.